Magandang araw sa ating lahat. Ito may nire-repair tayo. Orbit fan o minsan kung tawagin ay ceiling fan. Ito po yon. Bale, sabi ng may-ari hindi daw ito umaandar. Dito tinanggal ko na yung cover. Ito po yon. Ipakita ko lang sa inyo. Yan. At tinanggal na rin natin yung dito. Yung mga screw. Tapos binalatan na rin natin ito. Ito yung wire na papunta doon sa switch o sa power cord. Ngayon, i-check natin kung may resistance yung wire na nakakabit sa capacitor. Yung running at saka starting. Pag merong resistance, ibig sabihin buo ang motor. I-check natin dito. Bale, yung multimeter natin nakaset sa 2K. Lagay lang natin dito para makita. Ayan. Tapos, ilalagay natin ang test rod dito sa wire na nakakabit sa kulay pink at saka kulay red. Ayan. Tapos, yung isa namang test rod dito sa black at saka gray. Yung kulay black, yan po ay konektado sa capacitor. Yung kulay red ay konektado po yan sa capacitor. Yung pink at saka gray, yan po ay konektado sa fan motor. Ngayon, sukatin natin kung merong resistance. Ayan, meron tayong nasukat na 694 ohms. So, ibig sabihin, buo ang fan motor nito. Ngayon, i-check natin kung merong continuity o kung merong resistance mula dito sa kulay pink, saka red, papunta dito sa kulay white na wire. So, tanggalin ko lang muna itong connector. Ayan, natanggal na natin. Sukatin natin kung merong resistance. Pink, papunta dito sa kulay white na nakakabit sa wire na para sa power source. Ayan, wala po tayong nasukat na resistance. Dito, yung kulay gray at saka black na magkadugtong, sukatin din natin ang resistance habang ang isang test rod ay naka-steady dito sa kulay white. Dahil ito po yung common, check natin kung merong resistance. So, wala. So, ibig sabihin, ang problema lang nito, fuse. Dahil, merong resistance dito sa running hanggang starting. Yan. Since meron silang resistance, ibig sabihin, buo ang motor nito. Yun nga lang, pag sinusukat natin yung resistance mula dito, banda, papunta dito at saka dito, walang resistance. Ibig sabihin, fuse ang problema nito. So, ang gagawin natin, i-check natin yung fuse. Tapos, kung sira na yung fuse, papalitan natin ng bago. Ito, balik tayo sa ating ginagawa. Bali, nabuksan na natin yung case nitong fan motor. Bali, ito po yung fuse. Yan, hindi kita siguro. Ayan yung fuse yan. Diyan yung fuse. Tapos, ito yung terminals ng fuse. Ngayon, itesting natin kung merong continuity dyan. Pag wala, ibig sabihin, sira ang fuse. Kung hindi naman tayo magpapalit ng fuse, ibig sabihin, irerekta natin. Pwede din naman itong kulay white ay ililipat lang natin dito. Teka. Bali itong kulay white na wire, ihinang lang natin yan dyan.
at gagana na ulit yung electric fan. Pero ang gusto ng may-ari, lagyan lang daw ng fuse para sa safety nila. So, yun ang susundin natin. Bali, gagawin natin, maglalagay tayo dito ng fuse. Okay? So, pero i-testing ko muna o ipakita ko muna sa inyo yung pag-testing nitong fuse. Ayan yung fuse yun. Yan. Na talaga ito ay sira. Okay? So, gagamit tayo ng multimeter. Ewan ko kung makita ba. Ayan, makikita siguro dyan. Okay. Dyan. Tapos, gamit tayo ng digital multimeter. Ito yung gamitin natin. Digital multimeter. Ayan, kita. Tapos, set natin sa continuity. Ayan, nakaset na po yan sa continuity. Ngayon, i-check natin ang fuse. Kung okay ang fuse, meron tayong maririnig na ganito. Tsaka magsisiro yung display sa tester. Ayan. Check natin dito, itong terminals ng fuse ito. Wala. Walang buzzing sound. Ibig sabihin, sira ang fuse. So, kailangan magpalit ng thermal fuse. So, ang gagawin lang natin dyan, papalitan ang fuse. Siyempre, ayusin din natin dito. Kasi kung iikutin, medyo matigas. Ayan o. So, gagawin natin, lagyan ng langis dito sa may bushing. Dito din banda. At lilinisin siyempre yung shafting rod. Okay, update tayo sa ating ginagawa. Bali, tinanggal natin itong shafting rod dito. Nilinis na rin natin ito. Nilagyan natin ng langis. Tapos nilagyan din natin ng langis dito banda. At saka dito. Okay? Okay pa naman yung mga bushing. Tapos, ito yung ginawa natin sa fuse. Yan. Tayo po ay nagkonekta ng bagong fuse. Yan po, yan. Tapos yung dating fuse hindi na natin ginalaw. Bali, nagkabit na lang tayo ng bagong thermal fuse. Ayan po. Okay, so ang pagkabit ng bagong thermal fuse ay ipaparallel lang kung saan nakakonekta yung dating thermal fuse. Ngayon, i-check din natin itong capacitor. Ayan, nakaset up na yung natin. Multimeter natin. Nakaset na yan sa capacitance. Bali itong red test prod ay nakakonekta na po yan sa kulay red na wire na nakakabit sa capacitor. Tapos, sukatin natin ang capacitance. Ayan, inilagay natin ang isang test prod dito sa may kulay black. Okay. Sa may kulay black na wire ng capacitor. So, dito natin, set natin sa capacitance. Ayan, naka-capacitance na. Then, yan. Sinusukat natin yung capacitance value. Kita natin dyan, 495 nanofarad. Yan po ay mababa na para sa 1.7 microfarad. So, kailangan na rin magpalit tayo ng capacitor. Kasi sa experience ko, pag nasisira ang thermal fuse, kadalasan yan ay bumababa na yung capacitance ng capacitor. So, dito sa gagawin natin, papalitan natin ang capacitor dahil nagpalit na rin tayo ng thermal fuse. So, i-check natin ang thermal fuse dito. So, i-set natin ito sa continuity, yung tester. Yan, nakaset na sa continuity. Then, i-check natin.
ano lang natin, yan. Ilagay natin ang test prod dito sa may kinabitan natin ng thermal fuse. Ayan. Maririnig ninyo, merong buzzing sound. Ibig sabihin, okay yung thermal fuse na atin ginawa. Kung magtataka kayo kung bakit ito yung tester na ginamit ko, dahil ito po ay merong capacitance function, samantala ito wala. So, ang gagawin natin dito, re-reinstall natin, bali itong shafting, ibabalik natin ito dito. Ito po yung capacitor na papalitan natin, 1.7 microfarads. Dahil wala ako nito, bali yung ipapalit natin ay ito, 2 microfarads. So, sukatin muna natin kung okay ba yung capacitance nito. Ayan, nakaset po yan sa capacitance. Ayan, merong 1.948 microfarads. Yan po ay okay pa dahil nasa loob po yan ng 5% na tolerance value para sa 2 microfarads. So, gagawin natin dito, ikakabit natin ito dito sa orbit fan. At kung ano yung connection kanina, yun lang ang susundan natin. So, kung bago ka pa lang sa pagre-repair, mas mainam na maglalagay ka dito ng tanda. O di kaya, pipicturan mo muna, tapos saka mo kakalasin. Para kung ibabalik mo, titingnan mo ulit yung picture, tapos ayun, maibabalik mo ng tama yung dating connection. Ito na, update tayo dito sa ating ginagawa na orbit fan. Ito, napalitan na natin ng 2 microfarads ang 1.7 microfarads na capacitor. 2 microfarads po yung ating ipinalit dito kasi nga sabi ko nga kanina wala po tayong available na 1.7 microfarads kaya 2 microfarads yung ating pinalit dito. Pero kung merong 1.7 microfarads, yun din yung ipapalit natin. Since wala, so 2 microfarads yung pinalit natin dito. Bale yung connection nito, yung isang linya na konektado sa switch, yan po ay nakakonekta doon sa kulay black na wire na nakakonekta sa capacitor at saka kulay gray na nakakonekta doon sa fan motor. Tapos yung isa namang linya mula dito sa wire na konektado sa switch o sa power source, yan naman po ay konektado sa kulay white. Yan po yung common. Yan. Tapos yung kulay pink na wire na mula dito sa fan motor, yan po ay konektado dito sa kulay red na wire na konektado sa capacitor. Bali, yun po yung wiring connection yan. Bali, sunundan lang po natin yung dating connection nito. Dito susukatin natin yung resistance mula dito sa wire na para sa switch o sa power source. Yung setting ng ating multimeter ay nasa 2K. Ngayon, ilagay natin ang dalawang test rod dito sa dalawang wires na ito. Ayan, mapapansin ninyo, ayan, meron ng 356 ohms. So, ibig sabihin, okay na ito. At kung i-plug in natin, kung i-testing, ito ay gagana. Ito na, i-testing na natin kung okay ba yung ating ginawa dito. Yan po ay naka-plug in na sa power source. I-switch on ko lang. Ayan, umikot na yung LEC at malakas pa. Malakas po yan dahil wala po control switch na nakakonekta. Pero okay na yan. Bali, yung ginawa natin dito, nagpalit tayo ng thermal fuse at saka capacitor. Nilinis natin yung shafting rod at nilagyan ng langis ang bushing. Sana po ay nagustuhan nyo itong video at kung mayroong naman kayong natutunan, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.